Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Amelia at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kuwento. Isang kuwento na sana'y hindi ko na kailangang isalaysay, pero kailangan. Ang gabi kung kailan ang sarili kong anak, ang kaisa-isa kong anak na si Marco, ay tumayo lang at pinanood ang kanyang asawa na sampalin ako sa harap ng mahigit 100 tao. Oo. Sinampal ako sa mismong araw ng kanilang kasal, sa isang magarbong hotel sa Makati. Ang hapdi, hindi lang sa pisngi ko, kundi dito sa puso ko. Ang basag ng aking salamin sa sahig ay kasabay ng pagbasag ng aking pagkatao sa mga sandaling iyon. Ang katahimikan, nakakabingi. Lahat sila nakatingin, nagbubulungan, pero walang lumapit, walang tumulong. Ang pinakamasakit, ang katahimikan ng sarili kong anak. Tumingin lang siya sa sahig na para bang ako ay isang estranghero, na para bang ang nanay na nag-aruga sa kanya ay bigla na lang nawala, at ang mga salita ng aking manugang, si Isabel, tumatatak pa rin sa isip ko hanggang ngayon. Iyan ang nararapat sa iyo sa pagiging makasarili mo, sigaw niya. Ang kanyang tinig, puno ng galit. Ang kanyang mga mata, puno ng pagkasuklam, dahil lang tumanggi akong ibigay ang susi ng aking sariling tahanan, ang hiya. Alam ninyo ba ang pakiramdam na iyon? Iyong kahihiyan, na parang gusto mo na lang maging lupa at lamunin ka? Sa harap ng kanilang mga kaibigan, ng kanilang mga kamag-anak, ako, ang ina, ay tinatrato na mas mababa pa sa isang kasambahay. Isang matandang pabigat, isang taong walang silbi, at ang aking anak, walang kibo. Sa kulturang Pilipino, itinuturo natin ang pagtanaw ng utang na loob. Pero sa gabing iyon, nakita ko sa mga mata ni Marco na wala na. Wala na siyang utang na loob sa inang nagluwal at nagpalaki sa kanya. Sa isang iglap, ako ay naging isang balakid sa perpektong buhay na gusto nila ng kanyang asawa. Iyon ang sampal na mas masakit pa sa sampal ni Isabel. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Mula nang pumanaw ang aking asawang si Roberto, ibinuhos ko ang lahat para kay Marco. Tiniyak kong hindi siya magkukulang. Tiniyak kong maayos ang aming tahanan. Tiniyak kong ang lahat ng kanyang pangangailangan ay natutugunan. Kahit ang mga bagay na hindi niya hinihiling, ibinibigay ko. Iyon ang pagmamahal ng isang ina, hindi ba? Nang dumating si Isabel sa buhay niya, ganoon pa rin. Tinanggap ko siya ng buong puso. Ang bahay ko, naging bahay na rin nila. Ang pagkain ko, pagkain na rin nila. Ang kaunting ipon ko, ginamit ko para tulungan sila sa mga bayarin ng hindi nila nalalaman. Iyon ang akala kong tama. Iyon ang akala kong tungkulin ko bilang ina. Pero para sa kanila, ako ay isang anino lang sa sulok. Isang muwebles na luma, isang bagay na nariyan lang, pero walang pakialam sila. Nariyan lang ako kapag may kailangan sila. Nariyan lang ako kapag kailangan ng pambayad sa kung ano-ano. Ang mga komento, dahan-dahan, parang lason na pumapatak. Ang mga damit ko daw ay luma na. Ang sasakyan ko daw ay nakakahiya. Ang simpleng buhay ko ay isang kahihiyan para sa kanila. Tiniis ko ang lahat dahil mahal ko ang anak ko. Dahil umaasa akong isang araw, makikita niya ang lahat ng sakripisyo ko, pero nagkamali ako. Habang ako'y nag-iisa sa aking mga alalahanin para sa kanila, sila pala ay may ibang plano. Isang plano kung saan ako, ang ina, ay ang kailangang isakripisyo. Ako pala ang sagabal na kailangang alisin para sa kanilang magandang kinabukasan. Nang talikuran ko ang ballroom na iyon, basag ang salamin, basag ang puso, hindi ako tumakas. Naglakad ako palabas na may isang layunin. Dala-dala ko lang ang aking lumang bag. Ang bag na madalas nilang pagtawanan. Ngunit hindi nila alam na sa loob ng bag na iyon ay ang susi sa kanilang pagguho. Ang hindi nila alam ay ang aking lihim na yaman. Isang sikretong kayamanan na iniwan sa akin ng yumaong kong asawa. Hindi ito basta-basta pera.
Ito ay mga ari-arian, mga investment, isang legasiya na maingat naming itinago sa loob ng maraming dekada. Pinili naming mamuhay ng simple dahil alam naming ang yaman ay nakakasira ng pamilya at tama kami. Sila, sa kanilang kasakiman, ay nakatingin lang sa aking maliit na kondo sa Makati. Akala nila, iyon na ang lahat. Akala nila, ako ay isang mahinang matanda na madaling paikutin. Isang pawn sa kanilang laro. Pero ang hindi nila alam, ang kaawa-awang lola na kanilang itinaboy, ang lola na kanilang sinampal at pinahiya, ay may hawak na trump card. Isang alas na hindi nila kailanman nakita. Isang huling habilin na hindi nila alam na umiiral. Isang tawag sa telepono na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay magpakailanman. Sa paglabas ko sa pintong iyon, ang lola na kanilang minaliit ay magiging isang mangangaso at sila ang kanyang puntirya. Hindi ito paghihiganti. Malinaw iyan sa isip ko. Ang gagawin ko ay para sa katarungan. Ito ay para sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na kanilang niyurakan sa harap ng lahat. Ang dangal na pinaghirapan kong ingatan sa buong buhay ko. Hindi ako mananatiling tahimik. Hindi na. Tapos na ang mga araw ng aking pagpapasensya. Tapos na ang mga araw ng aking pag-iyak sa sulok. Gagamitin ko ang bawat sentimo ng yaman na kanilang kinamumuhian sa akin para bigyan sila ng isang aral. Isang leksyon na hindi nila malilimutan. Isang leksyon tungkol sa paggalang. Isang leksyon tungkol sa utang na loob. At isang leksyon tungkol sa tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito transaksyon. Hindi ito investment. Ang pamilya ay pagmamahal at respeto. At kapag nawala iyon, wala nang natitira. Gusto nila akong mawala. Gusto nila akong maging walang boses. Ngayon, maririnig nila ang sigaw ko. At hindi lang bahay ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dignidad. At ipapakita ko sa kanila kung ano ang mangyayari kapag ginalit mo ang isang inang nagmahal ng sobra at nasaktan ng todo. Ang kwentong ito ay masakit, pero kailangan kong ibahagi dahil alam kong hindi lang ako ang nakakaranas nito. Alam kong marami sa inyo, mga nanay, mga lola, ang nakakaramdam na parang estranghero sa sarili ninyong tahanan. Kung naranasan nyo na ang mapagsabihan, ang mabaliwala, ang ituring na parang pabigat, i-like at i-share ninyo ang video na ito. Iparating natin sa mundo na ang mga nakatatanda ay may dangal at karapatan. At huwag ninyong kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba, kwentuhan mo ako. Sabihin ninyo sa akin ang inyong kuwento. At sabihin ninyo rin sa akin saan kayo nanonood. Mula sa Luzon, Visayas, o Mindanao, o saang panig man ng mundo, magbasa tayo ng mga kwento ng isa't isa. Dahil sa ating pagkakaisa, doon tayo humuhugot ng lakas. Samahan ninyo ako sa pagsisimula ng tunay na kwento para lubos ninyong maunawaan kung bakit humantong ang lahat sa gabing iyon, sa sampal na iyon. Kailangan kong ikuwento sa inyo kung sino ako o kung sino ang akala nilang ako. Ang pangalan ko ay Amelia Reyes. 68 taong gulang na ako. Sa mata ng lahat, lalo na sa mata ng aking manugang na si Isabel, ako ay isang simpleng biyuda. Isang matanda na nakatira mag-isa sa isang 2-bedroom condominium unit sa Makati. Isang matanda na nagtatrabaho pa rin sa isang maliit na flower shop sa kanto 3 beses sa isang linggo para lang daw may pagkaabalahan at para may pandagdag sa kakarampot na pensyon. Ang minamaneho ko, isang luma ng kotse. 10 taon na sa akin. Ang mga damit ko, galing sa department store. Binibili ko lang kapag may malaking sale. Ito ang buhay na ipinapakita ko sa mundo. Ito ang Amelia Reyes na kilala nila. Simple, tahimik. At marahil sa kanilang paningin, kaawa-awa. At iyon mismo ang gusto kong isipin nila. Dahil ang imaheng iyan ay isang maskara. Isang pader na maingat kong itinayo sa loob ng maraming dekada. Ang katotohanan,
Ang buhay ko ay ibang-iba bago pumanaw ang aking pinakamamahal na asawang si Roberto. Hindi siya isang ordinaryong empleyado na pumapasok mula alas 9 hanggang alas 5. Si Roberto ay isang henyo. Isang henyo sa pagnenegosyo at pamumuhunan. Nagsimula kami sa isang maliit na negosyo ng pag-aangkat at sa kanyang talino at aming pagsisikap, pinalago niya ito ng palihim, isang imperyong tahimik. Magkasama naming pinagdesisyonan ang lahat. Amelia, madalas niyang sabihin sa akin, ang yamang ipinangangalandakan ay umaakit ng problema, ng inggit, ng gulo, ng mga taong mapagsamantala, pero ang yamang hindi nakikita, iyon ang nagbibigay ng kapangyarihan. Kapangyarihan para protektahan ang ating pamilya. Kaya't namuhay kami ng simple. Itinuro namin iyan sa aming nag-iisang anak na si Marco. Ang halaga ng pagiging simple, ng pagtatrabaho ng husto, ng pagiging kontento, mga aral na akala ko ay tumatak sa kanyang puso. Naaalala ko pa noong unang dinala ni Marco si Isabel sa aking tahanan. 2 taon na ang nakalilipas. May kaba sa kanyang mga ngiti. Ma, may ipapakilala po ako sa inyo, sabi niya. At doon, sa likod niya, nakatayo si Isabel. Perpekto ang ayos ng buhok, mamahalin ang damit, at may isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa unang tingin ko pa lang sa kanya, alam ko na, may mali. Ang paraan ng pagtingin niya sa aking kondo, hindi ito paghanga. Ito ay pagsusuri. Bawat sulok, bawat lumang muebles, bawat kupas na kurtina, tinitimbang niya sa kanyang isipan. Ang cozy naman po pala dito, sabi niya. Pero ang tono niya ay kabaligtaran. Narinig ko ang mahinang bulong niya kay Marco habang akala nila'y nasa kusina ako. Seryoso, dito nakatira ang mama mo? Ang tanong na iyon, sapat na para malaman ko ang lahat. Para sa kanya, ako ay isang kahihiyan. Mula sa araw na iyon, bawat pagbisita niya ay isang tahimik na pagpapahirap. Isang laro. Isang laro ng pagkukunwari. Nagpapanggap siyang isang mapagmahal na nobya habang ako'y nagpapanggap na isang matandang walang muwang. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, kami ay nagmamasid sa isa't isa. Tita Amelia, dapat po siguro lumipat na kayo sa mas maliit na lugar. Mungkahi niya, isang gabi habang kami naghahapunan. Ang ngiti sa kanyang labi ay matamis, pero ang kanyang mga mata ay malamig. Sa edad ninyo po kasi, mahirap nang mag-maintain ng ganito kalaking kondo. Saka, tita, nagbabalak na po kami ni Marco na magkaanak. Kakailanganin namin ng mas malaking espasyo. Ang huling pangungusap na iyon ang susi. Hindi ang kapakanan ko ang iniisip niya, kundi ang kapakanan nila. At si Marco, ang anak ko, nakatingin lang siya sa kanyang plato. Tumatango. Sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi ni Isabel. Para siyang isang papet na hinihila ang tali, na wala ang Marco na pinalaki ko. Ang Marco na may sariling isip, na may paninindigan. Ang kaharap ko ngayon ay anino na lamang ng aking anak, isang aninong sunod-sunuran sa isang babaeng hindi ko kilala. Ang mga pang-iinsulto ay naging regular. Nay, wala na po ba kayong mas modernong damit? Tanong ni Marco, isang araw, malinaw na mga salita ni Isabel na lumalabas sa bibig niya. Delikado na po iyang sasakyan ninyo, ma. Baka kung mapaano pa kayo. Hindi ko maintindihan, tita. Bakit po kayo nagtatrabaho pa? Dapat nagpapahinga na lang kayo. Bawat salita ay isang maliit na patalim. Isang maliit na lason na unti-unting pumapatay sa aking kumpiyansa. Ginagawa nila akong isang inutil sa sarili kong paningin. Para kapag dumating ang araw, nahihilingin na nila ang lahat. Wala na akong lakas para tumanggi. Ganyan sila kagaling, ganyan sila kasama. Ang pagpaplano nila ay hindi basta-basta. Ito ay sistematiko. At ang pinakamatinding pag-atake ay nangyari 2 linggo bago ang kasal. Isang hapon, may kumatok sa aking pinto, si Marco at si Isabel. Pero hindi sila nag-iisa. Kasama nila ang kanilang mga magulang. Ang pakiramdam ko ay parang isang hayop na sinukol sa isang kanto.
Isang planadong ambush. Amelia, maupo ka. Kailangan nating mag-usap, sabi ng ina ni Isabel. Isang babaeng may matapang na tingin na para bang ako'y isang dumi sa ilalim ng kanyang sapatos. Gusto naming pag-usapan ang iyong kinabukasan. Simula niya. Ang kanyang asawa naman. Isang malaking tao na ang mga mata ay nililibot ang aking kondo na parang isang appraiser ay nagsalita. Sa edad mo, Amelia, ang manirahan mag-isa sa ganito kalaking lugar ay hindi lang hindi kailangan kundi delikado. Paano kung madulas ka? Paano kung atakihin ka sa puso? Walang makakaalam. Ang kanilang mga salita ay ensayo. Masyadong perpekto. Masyadong planado. Tumingin ako kay Marco. Naghahanap ng kahit kaunting tulong. Ng kahit kaunting awa. Pero wala. Nakayuko lang siya. Tumatango sa bawat salita ng kanyang mga biyenan. Doon, sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kamatayan. Hindi ng aking katawan, kundi ng puso ng isang ina. Namatay ang anak na pinalaki ko sa aking harapan. May punto po sila, Nay! Sa wakas ay nagsalita si Marco. Ang boses niya, hindi ko na makilala. Malamig, walang emosyon. Nag-usap na po kami ni Isabel at sa tingin namin, mas makakabuti para sa lahat kung lilipat na po kayo sa isang lugar na mas angkop sa edad ninyo. Angkop sa edad ko. Inulit ko ang mga salitang iyon sa aking isip. At sino ang magpapasya kung ano ang angkop para sa akin? Tanong ko. Nagpalitan ng tingin ang mga magulang ni Isabel na para bang kinukumpirma ng aking pagtutol ang kanilang mga hinala. Aurora, naiintindihan namin na mahirap itong tanggapin, sabi ni Isabel, gamit ang kanyang boses na puno ng pekeng pag-aalala. Pero para rin po ito sa kapakanan ninyo. Nakahanap na nga po kami ng isang magandang residence para sa mga senior. May 24-hour medical services, may mga social activities. Doon na ako sumagot. At sa palagay ko, ang kondo ko ang magiging perpekto para sa inyo habang nagsisimula kayo, tama ba? Ang nakakabinging katahimikan na sumunod sa aking tanong, iyon na ang sagot. Naroon na ang hubad na katotohanan. Hindi ang kapakanan ko, hindi ang kaligtasan ko, pera ang bahay ko. Iyon ang pakay nila. At pagkatapos ay dumating ang banta. Isang banta na nakabalot sa mga salitang nagpapanggap na nag-aalala. Marco, sabi ng ama ni Isabel, sana hindi na umabot sa punto na kailangan nating gumawa ng mas matinding hakbang. Pero kung ang kalusugan ng isip ng nanay mo ay lumala na at hindi na siya makagawa ng mga desisyon para sa sarili niya, malinaw, napakalinaw ng mensahe. Kung hindi ako susunod ng kusa, hahanap sila ng legal na paraan para ideklara akong incompetent. Wala sa tamang pag-iisip, aagawin nila ang lahat sa akin gamit ang batas. Nang gabing iyon, matapos silang umalis, umiyak ako. Ngunit hindi ito iyak ng kalungkutan. Ito ay iyak ng galit, ng pagkamulat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, kinuha ko ang telepono at tinawagan ang isang matalik na kaibigan, si Aling Nena, na nagtatrabaho sa real estate. Nena, sabi ko sa gitna ng aking mga hikbi, kailangan kong malaman ang lahat. Ang totoong sitwasyon sa pera ni na Marco at Isabel. Lahat ng utang, lahat ng gastos, lahat-lahat. Ang mga impormasyong ibinigay niya sa akin makalipas ang ilang araw ay mas masahol pa sa aking inaasahan. Sila ay lubog, baon na baon sa utang. Ang kasal na pinaplano nila na nagkakahalaga ng higit sa 2.8 milyong piso ay pinondohan ng sunod-sunod na mga credit card at personal loan. Ang kanilang apartment ay ilang buwan nang hindi nababayaran. Ang kanilang magagarang sasakyan ay hinuhulugan sa paraang hindi nila kaya. Ang kanilang buong pamumuhay ay isang malaking kasinungalingan. Isang kastilyong buhangin na anumang oras ay guguho. At ang kondo ko, ang aking tahanan, ang kanilang tanging pag-asa. Ngunit may isang piraso ng impormasyon na tuluyang dumurog sa aking puso. Ayon sa isang pribadong investigador na kinuha ni Nena sa nakalipas na 6 na buwan,
si Marco, ang sarili kong anak, ay palaging tumatawag sa mga bangko at abogado, nagtatanong, nagre-research, nag-iimbestiga kung paano makukuha ang financial power of attorney sa isang matandang magulang. Ang sarili kong dugo, ang sarili kong laman, ay matagal nang pinaplano ang sistematikong pag-agaw sa lahat ng pinaghirapan namin ni Roberto. Matagal na niya akong tinatalikuran. Lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng kasinungalingan, ang nagdala sa akin sa paradahan ng hotel na iyon. Habang naghihintay ako sa aking lumang kotse, ang parehong kotse na kanilang kinahihiya, pinagmasdan ko ang maningning na ilaw mula sa ballroom. Narinig ko ang maligayang musika. Ang tawanan. Isang selebrasyon na itinayo sa pundasyon ng kasakiman at panlilinlang. Ang selebrasyon na iyon ay babagsak. Ngayong gabi, sa loob ng 30 minuto, nagbago ang lahat sa aking isipan. Ang Amelia na handang magtiis para sa kapakanan ng pamilya ay namatay na. Ang isinilang muli ay isang babaeng handang lumaban para sa kanyang dangal. Maya-maya pa, isang pamilyar na sasakyan ang pumarada sa tabi ko, si Attorney Santos. Ang aming pinagkakatiwalaang abogado at financial advisor sa loob ng 20 taon, ang tanging taong nakakaalam ng aming mga lihim. Bumaba siya ng sasakyan, dala ang isang leather briefcase, propesyonal, kalmado, gaya ng dati. Ginang Reyes, bati niya. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Sigurado na po ba talaga kayo rito? Kapag sinimulan na natin ito, wala nang atrasan. Tumingin ako sa bintana ng ballroom. Nakita ko ang anino ng aking anak at ng kanyang asawa, nagtatawanan. Marahil, ipinagmamalaki nila kung paano nila na-handle ang matandang biyenan. Kung paano nila ako napahiya at naitaboy. Ang dugo ko ay kumulo. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado, attorney. Sagot ko, ang aking boses ay matatag at hindi nanginginig. Oras na para makilala nila ang tunay na Amelia Reyes. Tumango si Attorney Santos. Binuksan niya ang kanyang briefcase sa ilalim ng ilaw ng poste sa paradahan. Inilatag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng hood ng kanyang sasakyan. Bawat papel ay isang sandata. Ginang Reyes, narito po ang utos para sa agarang suspensyon ng lahat ng bank transfers na ginagawa ninyo buwan-buwan sa pangalan ni Marco Reyes. Paliwanag niya, itinuturo ang unang dokumento. Ito po ang magpapatigil sa 250,000 piso na sustento na hindi niya alam na galing sa inyo. Ang perang iyon, ang nagbabayad sa kanilang renta, sa kanilang mga credit card, sa kanilang mga luho. Narito naman po ang abiso ng pagkansela sa lease agreement ng kanilang kondo na kayo po ang lihim na gumagarantiya. Bukas ng umaga, aabisuhan ang kanilang landlord. Mayroon silang 30 araw para maghanap ng bagong garantor o umalis. Ang kanilang magandang tahanan, mawawala. At ang panghuli po, at ang pinakamahalaga para sa gabing ito, sabi niya, iniaabot sa akin ang isang pluma, ang pagbawi sa garantisadong bayad para sa buong selebrasyong ito. Ang 8 milyong piso na inyong paunang ibinayad ay babawiin natin ngayong gabi. Kinuha ko ang pluma. Ang kamay ko ay hindi nanginginig. Bawat pirma ko sa mga dokumentong iyon ay hindi lang isang legal na aksyon. Ito ay isang deklarasyon ng aking kalayaan, isang deklarasyon ng pagtatapos ng kanilang mga kasinungalingan. Bawat pirma ay pagputol sa mga tali na ginamit ko para protektahan ang isang anak na piniling saktan ako. Hindi ito paghihiganti. Inulit ko sa aking sarili. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Ito ay isang masakit, ngunit kinakailangang aral. Isang aral na dapat ay matagal ko nang itinuro. Handa na po ba kayo, Ginang Reyes? Tanong ni Attorney Santos. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting may halong pait, ngunit puno ng determinasyon. Handa na ako, attorney. Simulan na natin ang palabas. Sabay kaming pumasok ni Attorney Santos sa ballroom.
Ang bawat hakbang ko ay mabigat, ngunit may kasamang paninindigan. Para akong isang sundalong papasok sa isang laban na matagal ko nang iniiwasan. Sa pagbukas pa lang ng pinto, ang malakas na tugtugan ay tila isang lobong biglang pinutok, humina, at tuluyang nawala. Ang tawanan ay naging bulungan. Ang sayawan ay napalitan ng pagtigil. Lahat ng 130 pares ng mata ay napako sa amin, sa akin, at sa lalaking seryoso ang mukha na nasa aking tabi. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Ang kanyang ngiti ng tagumpay ay naging isang ngiwi ng pagkainis at pagtataka. Lumakad siya palapit sa amin. Ang kanyang puting bestida ay kumakaskas sa sahig. Ang kanyang postura ay puno ng arogansya. "Anong ginagawa mo rito, Amelia?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. "Walang tita. Walang po. Ang pangalan ko lang," na binitiwan niyang parang isang basura. "Hindi ka na welcome dito. Hindi pa ba sapat ang drama mo kanina?" Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi ako natinag. Hindi ako yumuko. Si Attorney Santos ang nagsalita. Ang kanyang boses, kalmado, propesyonal, at malakas, ay pumuno sa bawat sulok ng silid. "Mga Ginoo at ginang, simula niya, ang aking paumanhin sa pag-abala sa inyong pagdiriwang." Huminto siya sandali. Hinahayaang mabitin sa ere ang kanyang mga salita na tinitiyak na ang atensyon ng lahat ay nasa kanya. "Ako po si Attorney Carlos Santos. Narito ako ngayong gabi dahil mayroon akong kagyat na legal na bagay na kailangang talakayin kina Ginoong Marco Reyes at Ginang Isabel Dawson." Ang pagbanggit sa mga pangalan nila ay parang isang utos. Si Marco, na kanina'y nakatayo sa tabi ng kanyang asawa na parang isang estatwa, ay napilitang gumalaw. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng kanyang puting tuksido. Ang kanyang mga mata, puno ng pagkalito at takot, ay nakatingin sa akin. "Nay?" bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ano to? Sino po siya?" Sa wakas, nagsalita ako. Tiningnan ko ang aking anak, ang bunga ng aking sinapupunan, na ngayon ay isang estranghero sa aking harapan. "Marco," sabi ko, at nagulat ako sa tatag ng aking sariling boses. Siya si Attorney Santos, ang aking financial at legal advisor sa loob ng maraming taon. May dala siyang mga dokumento na sa tingin ko ay magbibigay linaw sa maraming bagay para sa iyo. Binuksan ni Attorney Santos ang kanyang leather folder ng may autoridad. Ang simpleng tunog ng pagbukas nito ay tila isang anunsyo. Ang unang bomba ay malapit nang bumagsak. "Ginoong Marco Reyes," sabi niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Marco. "Sa bisa ng dokumentong ito, ipinapaalam sa iyo na ang financial guarantee na personal na ibinigay ng iyong ina, si Ginang Amelia Reyes, para sa iyong kasalukuyang lease agreement sa inyong condominium unit, ay agad nang kinakansela. Ang iyong landlord ay formal na aabisuhan bukas ng umaga na wala ang lahat ng kulay sa mukha ni Marco. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Financial guarantee?" Sa wakas ay naibulong niya. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula sa abogado patungo sa akin, na para bang sinusubukang intindihin ang isang wikang banyaga. Nakita ko sa kanyang mukha ang pagsisimula ng isang nakakatakot na realisasyon. Ang mga maliliit na piraso ng palaisipan na matagal na niyang binaliwala ay unti-unti nang nabubuo. Bukod pa rito, walang tigil na pagpapatuloy ni Attorney Santos na parang isang siruhanong nag-oopera ng may precision ang buwanang paglilipat ng halagang 250,000 piso na ginagawa ng iyong ina patungo sa iyong mga personal na account sa nakalipas na 3 taon ay permanenteng ititigil na, epektibo ngayong gabi. Sa pagkakataong ito, si Isabel ang sumabog. Isang malakas na singhap ang kumawala sa kanya, na sinundan ng isang tawang puno ng pag-aalinlangan. "Imposible!" sigaw niya.
lumalapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sinungaling. Walang pera ang nanay niya. Isang hamak na biyuda lang siya. Tignan niyo ang pamumuhay niya. Ang mga damit niya. Ang kotse niya. Nabubuhay lang siya sa isang kakarampot na pensiyon. Ang kanyang mga salita, na nilayon para ipahiya ako, ay nagkaroon ng kabaligtarang epekto. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga tingin ay puno ng pagtataka. Hindi pinansin ni Atty. Santos ang kanyang pagsabog. Itinaas niya ang huling dokumento. Ang pangatlo at huling bomba para sa unang yugto ng aming pagtutuos. At panghuli, anunsyo niya, ang kanyang boses ay tila isang hatol, ang garantisadong bayad para sa kabuuan ng pagdiriwang na ito, kasama ang venue, ang pagkain, ang musika, ang mga bulaklak, ay kinansela na rin. Ang pamunuan ng ballroom ay may karapatang hingin ang buong bayad mula sa inyo bago makaalis ang sinuman sa mga bisita ngayong gabi. Ang huling anunsyo ni Atty. Santos ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong ballroom. Ang katahimikan ay mas matindi pa kaysa kanina. Ang mga ngiti sa mukha ng mga bisita ay napalitan ng pag-aalala. Ang ilan ay nagsimulang sumulyap sa mga exit. Ang selebrasyon ay tapos na. Ang bangungot ay nagsisimula pa lang para sa bagong kasal. Dahan-dahang lumingon sa akin si Marco. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito, ng hindi paniniwala, ng unti-unting pagkamulat sa isang nakakatakot na katotohanan. Ikaw, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Ikaw pala ang nagbabayad ng lahat. Ang mga salitang iyon ay hindi isang tanong. Ito ay isang pag-amin. Isang pag-amin sa kanyang sarili na matagal na niyang pinipiling maging bulag. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang galit sa aking dibdib ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Sa loob ng 3 taon, Marco, sagot ko, ang aking boses ay mahinahon ngunit puno ng bigat. 3 taon na akala ko'y tinutulungan kita sa isang mahirap na panahon. 3 taon na umaasa akong babalik ka sa pagiging lalaking pinalaki ko. Isang lalaking may dangal at utang na loob. 3 taon na nagkamali ako ng pag-asa. Sa puntong iyon, si Atty. Santos ay muling nagsalita. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat, na para bang isang anunsyo sa korte. Gusto niyo po bang ilahad ko ang buong detalye ng pinansyal, Ginang Reyes? Sa tingin ko'y karapatan ng lahat na malaman kung gaano kalaki ang sakripisyong ibinigay ninyo at kung gaano kalaki ang pagtataksil na inyong natanggap. Ang tanong ay isang formalidad lamang. Ito ay bahagi ng plano, ang paglalantad sa katotohanan sa harap ng parehong mga taong nakasaksi sa aking kahihiyan. Sige, attorney, sagot ko. Ilabas mo ang lahat. Bumalik si Atty. Santos sa kanyang mga papeles. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang pako sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Ayon sa mga talaan, simula niya, sa nakalipas na 36 na buwan, si Ginang Amelia Reyes ay naglipat ng kabuuang halaga na halos 9 milyong piso para tustusan ang pamumuhay ng kanyang anak na si Marco Reyes at ng nobya nito, na ngayon ay kanyang asawa. Kasama sa halagang ito, ang humigit kumulang 2.8 milyong piso para sa bayad sa renta, 2.5 milyong piso para sa mga bayarin sa credit card, mahigit 1 milyong piso para sa insurance at maintenance ng sasakyan, at halos 7 milyong piso para sa iba't ibang gastusin tulad ng mga biyahe, mamahaling regalo, at iba pang luho. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga numero ay nakakagulat. Ang mga halaga ay hindi kapani-paniwala para sa isang babaeng akala nila'y nabubuhay lang sa pensiyon. Nakita ko ang mga magulang ni Isabel. Ang kanilang mga panga ay halos bumagsak sa sahig. Ang kanilang plano na makakuha ng isang simpleng kondo ay biglang naging isang napakalaking pagkakamali. Bukod pa rito, pagpapatuloy ng abogado, personal na ginarantiyahan at binayaran ni Ginang Reyes ang kabuuang gastos ng selebrasyong ito na nagkakahalaga ng 2.8 milyong piso.
At pagkatapos, ibinigay niya ang huling, pinakamabigat na dagok. At Ginoong Reyes, sabi niya, ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Marco. Bilang pangwakas, ipinapaalam ko rin sa iyo na sa utos ng aking kliyente, binago na niya ang kanyang huling habilin. Lahat ng ari-arian, negosyo, at investment na dati nakapangalan sa iyo bilang nag-iisang tagapagmana ay formal nang inilipat sa mga pundasyong pangkawanggawa na nagpoprotekta sa mga nakatatanda laban sa pang-aabuso ng pamilya. Iyon na ang pagsabog. Si Isabel ay napasigaw, isang sigaw na puno ng galit at pagkatalo. Hindi! Hindi niyo maaaring gawin yan. Pamilya niyo kami. Si Marco ang nag-iisang anak niyo. Hindi niyo siya maaaring tanggalan ng mana dahil lang sa isang away. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking tainga, isang away. Iyon lang ba ang tingin niya sa lahat ng ito? Isang away lang? Ulit ko. At sa pagkakataong ito, ang boses ko ay nagyayelo, puno ng galit na matagal kong kinimkim. Ganyan mo ilarawan ang isang sistematikong sabwatan para agawan ng tahanan ang isang matanda? Ganyan mo bigyang katwiran ang pagsampal sa ina ng iyong asawa sa harap ng buong mundo sa mismong araw ng inyong kasal? Ang ama ni Isabel ay sumubok na mamagitan. Sinusubukang maging isang tagapamayapa, ngayong alam na niya ang tunay na estado ng aking pananalapi. Ginang Reyes, palagay ko'y dala lang ito ng bugso ng damdamin. Pinutol ko siya. Wala na tayong dapat pag-usapan ng pribado. Matatag kong sabi. Pinili ninyong gawing publiko ang aking kahihiyan, kaya't magiging publiko rin ang aking pagbangon. Habang kami ni Attorney Santos ay dahan-dahang tumatalikod, handa nang lisanin ang gumuhong selebrasyon, isang tinig ang pumigil sa amin. Isang tinig na puno ng pamilyar na pagmamahal at sakit. Tita Amelia, sandali po, lumingon ako. Tumatakbo palapit sa amin si Lucy, ang nakababatang kapatid ni Marco, ang aking paboritong pamangkin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangingilabot at kalungkutan. Tita, sabi niya, humihikbi habang nakayakap sa akin. Wala po akong alam dito. Patawarin niyo po si Kuya. Patawarin niyo po sila. Kung nalaman ko lang po ang plano nila, kung sinabi lang po nila sa akin, pinigilan ko na po sana sila. Sumusumpa po ako. Sa gitna ng lahat ng pagtataksil, ang kanyang mga salita ay parang isang balsamo sa aking sugatang puso. Niyakap ko siya ng mahigpit. Alam ko, Lucy. Alam ko, Iha. Mahina akong sabi. Iba ka sa kanila. Palagi kang naging iba. Pero tita, bakit po? Bakit hindi niyo po sinabi sa amin ang tungkol sa pera? Bakit po ninyo itinago ang lahat ng ito sa loob ng napakaraming taon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pagkalito. Ito ay isang tanong na nararapat sagutin. Dahil natutunan namin ng Tito Roberto mo, matagal na panahon na ang pera ay binabago ang tao, Lucy. Paliwanag ko, habang ang ilang natitirang bisita ay tahimik na nakikinig. Nakita namin kung paano nasisira ang mga pamilya dahil sa mana. Ang mga pagkakaibigan dahil sa utang. Ang mga anak na tinitingnan ang kanilang mga magulang bilang isang bangko. Pinili naming mamuhay ng simple para protektahan ang mga relasyong mas mahalaga. Isang desisyon na akala namin tama hanggang sa ang problema ay nagmula mismo sa loob ng aming tahanan. Tumango si Lucy, unti-unting nauunawaan. Ngunit ang aming sandali ay pinutol ng pagdating ng isa pang lalaking nakasuit, ang manager ng hotel. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ginang Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay formal. Kakatanggap ko lang po ng abiso tungkol sa pagkansela ng bayad. Sino na po ang mananagot sa natitirang balanse ngayon? Ang kabuuang natitirang bayarin po, kasama ang lahat ng serbisyo, ay 2,800,000 piso. Ang kanyang mga salita ay isang malamig na sampal ng katotohanan. Lumapit si Marco, desperado. Ang kanyang arogansya ay napalitan ng tahasang pagsusumamo. Nay, parang awa niyo na. Nay, sabi niya.
Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. May 130 tao dito. Ang mga alaala, ang mga litrato, hindi niyo maaaring sirain ang lahat dahil lang sa isang away. Tiningnan ko siya, ang aking anak, ang aking munting Marco. Ngunit ang nakikita ko ay isang lalaking duwag. Hindi ako ang sumisira ng kahit ano, Marco. Sagot ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bato. Sinira mo ito. Sinira mo ito noong pinili mo ang kasakiman kaysa sa pagmamahal. Sinira mo ito noong pinili mo ang panlilinlang kaysa sa katapatan. At sinira mo ito noong pinili mong ipahiya ako sa publiko sa halip na tratuhin ako ng may respeto bilang iyong ina. Ano pong gagawin namin? Humagulgol si Isabel, nakatingin sa mga bisitang isa-isa nang umaalis. Paano namin ipapaliwanag ito? Paano kami magbabayad? Tiningnan ko silang dalawa sa huling pagkakataon. Gagawin ninyo ang ginagawa ng lahat ng responsableng tao, sabi ko. Maghahanap kayo ng paraan para kumita ng pera sa tapat na paraan. Matututo kayong mamuhay ayon sa inyong kakayahan. At matutuklasan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng magtrabaho ng husto para sa mga bagay na gusto ninyo sa halip na umasa sa iba na ibibigay ito sa inyo. Sa mga salitang iyon, tinalikuran ko na sila, kasama si Attorney Santos sa aking tabi at si Lucy na nakahawak sa aking braso. Naglakad kami palabas. Iniwan namin ang isang ballroom nang gumuho ng mga pangarap, nang nawasak na mga relasyon, at ang malamig, matigas na katotohanan ng mga karapat-dapat na kahihinatnan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakahinga ako ng maluwag sa sarili kong tahanan. 3 araw matapos ang gabing iyon sa kasal, ang aking condominium unit ay naging isang tunay na kanlungan. Ang hangin ay tila mas magaan. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay payapa. Ang bawat umaga ay sinasalubong ako ng sikat ng araw na tumatagos sa aking bintana at ng mainit na kape at pandesal na dala ng aking matapat na kapitbahay at kaibigan, si Mang Jose. Kumusta ka na, Amelia? Lagi niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala. Ayos lang ako, Jose. Lagi kong sagot. At sa unang pagkakataon, ito ay totoo. Ang bigat na matagal kong pinasan sa aking mga balikat ay unti-unting nawawala. Ngunit habang payapa ang aking tahanan, ang mundo sa labas ay magulo. Ang aking telepono ay walang tigil sa pagtunog. Parang isang desperadong alarma na hindi mapatigil. Si Marco, ang anak ko, ay tumawag ng 37 beses sa loob ng 3 araw. Ang kanyang mga mensahe sa voicemail ay isang paglalakbay mula sa galit, patungo sa pagkalito, at sa huli, sa desperadong pagsusumamo. Narinig ko ang una niyang mensahe. Ma, anong ginawa niyo? Sinira niyo ang buhay namin. Sigaw niya. Hindi ko na pinakinggan ang mga sumunod. Si Isabel naman ay nagpadala ng 14 na text message. Bawat isa ay mas masahol pa sa nauna. Puno ng paninisi, ng mga banta, ng mga salitang hindi kayang isulat ng isang matinong tao. Binura ko ang lahat. Hindi ko sila sinagot. Dahil sa ngayon, ang katahimikan, ang aking naging sandata. Sa 3 araw, dumating si Attorney Santos. Umupo kami sa aking balkonahe, sa parehong lugar kung saan dati akong nag-iisip ng mag-isa na puno ng kalituhan. Ngayon, kasama ko na siya. May dala siyang balita. Ang mga resulta ng aking desisyon, Ginang Reyes. Simula niya habang inilalapag ang kanyang briefcase. Mayroon na po tayong mga update. Huminga siya ng malalim. Ayon sa aking source, sina G. Marco at Geengi, Isabel Reyes ay formal nang pinalaya sa kanilang condominium unit kahapon ng umaga. Hindi sila nakapagbigay ng bagong garantor. Napatango ako. Isang bahagi ng puso ko ang nakaramdam ng kirot. Ang anak ko, wala ng tahanan. Ngunit isang bahagi ng isip ko ang nagsasabing, ito ang resulta.
Ito ang bunga ng kanilang mga pinaggagawa. Ang hotel po, pagpapatuloy niya, ay formal nang nagsampa ng kasong sibil laban sa kanila para mabawi ang 2 milyon at 800,000 piso. Dahil doon, ang kanilang mga bank account ay pansamantalang na-freeze. Gumuho na nga ang kanilang kastilyong buhangin at ang kanilang mga credit card. Ginang Reyes. Lahat po ay kinansela dahil sa mga hindi nabayarang utang na lumabas dahil sa investigasyon. Ito na, ang katotohanan na hindi na nila matatakasan. Ang buhay na itinayo sa kasinungalingan ay bumagsak sa isang iglap. Akala ko, iyon na ang katapusan. Akala ko, sa pagharap nila sa mga problemang ito, marahil ay matututo sila. Marahil ay magsisimula silang magbago. Ngunit muli, nagkamali ako. Dahil ang kasamaan pala ay may mas malalim pang ugat. Nang hapong iyon, habang dinidiligan ko ang aking mga halaman, may kumatok sa aking pinto, ang aking pamangkin, si Lucy. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi katulad ng dati. Siya ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Aling Nena, ang aking kaibigan sa real estate, at si Mang Jose. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang pakiramdam ko ay parang may paparating na bagyo. Tita Amelia, sabi ni Lucy, ang kanyang boses ay nanginginig. May kailangan po kayong malaman. Isang bagay na napakasama. Umupo sila sa aking sala. Ang katahimikan ay mabigat. Amelia, simula ni Aling Nena. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang sila sa isang mas masamang plano. Inilabas niya ang isang folder. Sa nakalipas na 2 araw, gumawa ako ng sarili kong pag-iimbestiga at nakahanap ako ng ebidensya. Si Isabel ay paulit-ulit na kumukonsulta sa isang law firm na eksperto sa mga kaso ng mental competency para sa mga senior citizen. Mental competency. Wala sa tamang pag-iisip. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang kidlat. May detalyado silang plano, Amelia, pagpapatuloy ni Nena. Isang plano para legal kang ideklarang incompetent. Para makuha nila ang kontrol sa lahat ng iyong ari-arian. Para palabasin na lahat ng ginawa mo sa kasal ay gawa ng isang taong nalilito na at uliyanin. Hindi ako makapagsalita. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Ito ay isang bagong klase ng pagtataksil. Isang mas malalim na pagtataksil. Hindi lang ang aking pera ang gusto nilang kunin. Gusto nilang kunin ang aking pagkatao, ang aking katinuan, ang aking karapatang magdesisyon para sa sarili ko. At mayroon pa, dugtong ni Mang Jose. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng galit. Narinig ko si Isabel sa telepono kagabi. Akala niya tulog na ang lahat. Malinaw ang pagkakasabi niya. Ang sabi niya, sinira ng matanda ang lahat, pero mayroon pa tayong Plan B. Hindi pa siya tapos sa atin. Plan B. Ito pala ang kanilang Plan B. Ang gamitin ang aking makatarungang galit bilang sandata laban sa akin. Ang gamitin ang aking pagtatanggol sa sarili bilang ebidensya ng aking pagkasira ng ulo. Tita, sabi ni Lucy. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng tumulo. Tinatagan na nila ang mga bisita sa kasal. Kinukumbinsi nila ang mga kaibigan nila na pumirma sa mga sinumpaang salaysay. Mga salaysay na naglalarawan sa inyo bilang isang matandang nagwala, isang matandang emosyonal at hindi na nakakapag-isip ng tama. Pinalalabas nila na sila ang biktima, na kayo po ang nanakit sa kanila sa pinakamasayang araw ng kanilang buhay. Doon ko naramdaman ang tunay na kilabot. Ang kanilang kasamaan ay walang hangganan. Handa silang sirain hindi lang ang aking buhay, kundi pati na rin ang aking pangalan at alaala. Handa silang ipinta ako bilang isang baliw sa mata ng batas at ng mundo. Para saan? Para sa pera. Para sa isang buhay ng luho na hindi nila kayang panindigan. Sa mga sandaling iyon, ang sakit na naramdaman ko mula sa sampal ay wala-wala lang. Ito ay mas masakit dahil ito ay isang pag-atake, hindi sa aking pisngi,
kundi sa aking kaluluwa. Sa mga sumunod na araw, ang bigat sa aking dibdib ay bumalik. Dobleng bigat. Pakiramdam ko, nag-iisa na naman ako. Kahit napapaligiran ako ng mga kaibigang nagmamahal sa akin, ang katotohanang ang sarili kong anak ang nagsampa ng kaso para ipatanggal ang aking karapatan ay isang pasaning halos hindi ko nakayanin. Paano ko lalabanan ang sarili kong dugo? Paano kung maniwala ang korte sa kanila? Paano kung ang huling mga taon ng aking buhay ay gugugulin ko sa loob ng isang institusyon na walang kontrol sa sarili kong buhay? Ang takot ay nagsimulang gumapang sa aking puso. Naghahanda na kami ni Attorney Santos para sa isang mahirap na laban. Ngunit sa puso ko, may isang bahaging nagsisimula ng sumuko. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko sila na ang mananalo. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Isang himala sa modernong panahon. Isang umaga, pumasok sa aking pinto si Mang Jose. Hindi lang dala ang kape at pandesal. Dala niya ang kanyang cellphone. At ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang paraang hindi ko pa nakikita dati. Amelia, kailangan mong makita ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Kailangan mong makita ito ngayon din. Inilapit niya ang screen ng kanyang telepono sa akin. Medyo malabo sa una, ngunit habang tumitingin ako, nakilala ko ang eksena. Ang ballroom. Ang puting bestida ni Isabel. Ang tuksedo ni Marco. At ako, nakita ko ang lahat. Ang paglapit ni Isabel. Ang kanyang galit na mukha. At pagkatapos, ang sampal. Ang pagtilapon ng aking salamin. Ang pagyuko ko para pulutin ito. Ang lahat ay nakunan pala ng video. Isang nanginginig na video. Nakuha mula sa isang cellphone ng isa sa mga bisita. Mang Jose, ano ito? Tanong ko. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Amelia, naaalala mo ba na maraming bisita ang nagre-record nung gabing iyon? Paliwanag niya. Ang ilan sa mga video na iyon ay kumalat na sa internet, sa Facebook, sa YouTube. Amelia, naging viral ito. Nag-scroll siya pababa. At doon ko nakita. Isang video na may pamagat na mayaman na manugang, sinampal at pinahiya ang biyenan sa kasal dahil sa kondo. At sa ilalim nito, ang bilang ng views. 1, 2, 3 milyong views. Pero hindi ang video ang nagpaiyak sa akin, kundi ang mga komento, libu-libong komento. Diyos ko, kitang-kita sa mukha ni nanay ang sakit. Sabi ng isang komento. Walang hiya. Yang babaeng yan. Karma is real. Sabi ng isa pa. Saludo po kami sa inyo, Nanay Amelia. Ipaglaban niyo po ang karapatan ninyo. Kami po ay nasa likod ninyo. Binasa sa akin ni Aling Nena, nakararating lang kasama si Lucy, ang iba pang mga komento, mga kwento mula sa iba't ibang tao. Isang OFW mula sa Dubai na nagsabing, ganyan na ganyan din po ang ginagawa ng kapatid ko sa nanay namin. Kinukuha ang padala ko. Salamat po sa inyo, Nay. Binigyan niyo ako ng lakas ng loob na umuwi at ayusin ito. Isang anak na babae mula sa Cebu na nagsabing, pinapanood ko po ito kasama ng aking ina. Umiiyak po kaming dalawa. Kayong dalawa po ang inspirasyon namin. Mga hashtags, Justice for Lola Amelia, Laban Amelia, Dangal ng Ina. Sa mga sandaling iyon, habang nakikinig sa mga salitang iyon mula sa mga taong hindi ko kilala, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Ang aking laban ay naging laban na rin nila. Ang aking kwento ay naging kwento na rin nila. Ang kahihiyan na gusto ni na Marco at Isabel na iputong sa akin ay binaliktad ng libu-libong estranghero. Ang nakikita nila ay hindi isang ulyaning matanda na nagwawala. Ang nakikita nila ay isang ina. Isang ina na sinaktan. Isang ina na lumalaban, isang marangal na babae na ipinagtatanggol ang kanyang karapatan. Tumawag si Attorney Santos ng hapong iyon. Ang kanyang boses ay puno ng bagong sigla. Ginang Reyes, nakita niyo na po ba? Ito na ang ating alas. Ito ang magpapanalo sa atin. Mahirap para sa isang hukom na ideklarang incompetent ang isang tao na ang buong bansa ay kinikilala
bilang isang biktima at isang bayani. At tama siya. Nang dumating ang araw ng paunang pagdinig, ang kaso ni na Marco at Isabel ay gumuho na parang isang bahay na gawa sa baraha. Ang mga saksi nila ay isa-isang umatras, natakot sa galit ng publiko. Ang kanilang abogado ay nahirapang ipaliwanag kung bakit ang kanilang biktima na kliyente ay ang siyang nanampal sa video. Bago pa man magsimula ang tunay na paglilitis, ibinasura na ng hukom ang kaso. Tinawag niya itong walang basihan, malisyoso, at isang tahasang pagtatangkang manipulahin ang sistema ng hustisya. At hindi lang iyon, sila pa ang pinagmulta. Inutusan silang bayaran ang lahat ng aking legal fees. Isang halagang hindi na nila kayang bayaran. Ang pagbaliktad ng tadhana ay mabilis at walang awa. Iyon ang naging huling pako sa kanilang kabaong. Nawalan ng trabaho si Marco, nalaman ng kanyang kumpanya ang eskandalo at tinanggal siya dahil sa isyu ng integridad. Si Isabel, isang self-proclaimed image consultant, ay naging isang national symbol ng masamang imahe. Walang sinuman ang gustong kumuha sa kanya. Sila, na dating nag-aalala sa sasabihin ng ibang tao, ay naging sentro ng tsismis at pangungutya. Ang hiya na ipinaramdam nila sa akin ay bumalik sa kanila ng 100 beses. Ang kanilang kaso laban sa akin ang siyang tuluyang sumira sa kanila. 2 taon. 2 taon na pala ang lumipas mula sa gabing iyon, na tuluyang humati sa aking buhay sa isang dati at isang ngayon. Ngayong umaga, habang nakaupo ako rito sa aking balkonahe, kapiling ang aking kape at ang sinag ng araw, hindi ko maiwasang isipin ang Amelia na dating nakaupo sa parehong silyang ito. Ang Amelia na puno ng takot. Ang Amelia na puno ng kalituhan. Ang Amelia na araw-araw ay dinudurog ng mga tahimik na pagpapahiya na akala niya'y kailangan niyang tiisin dahil sa pagmamahal ng isang ina. Hay, naku, napakalaki na pala ng pinagbago ng mundo. O marahil, ako ang nagbago. Ang mundo sa labas ng aking bintana ay pareho pa rin. Ang mga sasakyan sa Makati ay abala pa rin. Ngunit ang mundo sa loob ko ay ibang-iba na. Ito ay payapa, isang kapayapaan na pinaghirapan, isang kapayapaan na ipinaglaban. Ang umaga ko ngayon ay hindi na nagsisimula sa pag-aalala kung tatawag ba si Marco o kung anong masasakit na salita ang maririnig ko mula kay Isabel. Ngayon, ang umaga ko ay nagsisimula sa isang tawag mula kay Carmen, ang aming coordinator sa Amelia Reyes Foundation for the Protection of Seniors. Oo, nagpasya akong gamitin ang aking pangalan dahil hindi na ako nahihiya. Ang pangalan ko ngayon ay simbolo na ng pagbangon. Ginang Amelia, mayroon po tayong 23 bagong kaso ngayong linggo, sabi ni Carmen sa telepono kanina. Ang kanyang boses ay may halong lungkot at determinasyon. Isang boses na naging pamilyar na sa akin. Bawat kasong dumadaan sa aking mesa ay parang isang pagtingin sa salamin ng aking nakaraan. Kahapon, binasa ko ang kwento ng isang 72 taong gulang na lola. Ang kanyang anak, kinumbinsi siyang ibenta ang kanyang bahay at lupa para daw sa kanyang kapakanan. Ngunit ang pera ay ipinuhunan sa isang bagsak na negosyo at ipinangbakasyon sa Europa. Ang lola, ngayon ay nakatira sa isang maliit na kwarto sa bahay ng isang kaibigan. Ang sakit, noong isang araw naman, isang 69 na taong gulang na lolo. Ang kanyang kambal na anak ay ginagamit ang kanyang mga apo para siya'y i-blackmail. Kung hindi mo kami papahiramin ng 50,000 piso, tay, hinding-hindi mo na makikita ang mga apo mo. Ang mga kuwentong ito ang nagpapatunay na ang aking pinagdaanan ay hindi isang hiwalay na kaso. Ito ay isang sakit. Isang sakit sa ating lipunan na tinatago sa likod ng mga saradong pinto ng bawat pamilya. At ang aking pundasyon, ang aming munting paraan para magbigay ng lunas. Nakatulong na kami sa mahigit 400 nakatatanda na mabawi ang kontrol sa kanilang pera, sa kanilang mga ari-arian. At ang pinakamahalaga sa lahat, sa kanilang respeto sa sarili.
Si Mang Jose, ang aking tapat na kapitbahay, ay hindi na lang basta kapitbahay. Siya na ngayon ang aking vice-presidente. Ang kanyang 72 taon ay puno ng bagong sigla. Nagbibigay siya ng mga seminar kung paano matutukoy ang mga senyales ng manipulasyon sa pamilya. Amelia, sabi niya sa akin noong isang linggo, hindi ko akalain na sa aking pagtanda ay magiging detective ako ng mga problemadong pamilya. Pero ito na ang pinakamagandang adventure ng buhay ko. At si Lucy, ang aking minamahal na pamangkin. Matapos ang isang maikling pagsasama, nakipaghiwalay siya sa kanyang asawa at nagpa siyang lumipat sa katabing unit ng aking kondo. Kailangan kong mapalapit sa pinakamatapang na taong kilala ko, tita, sabi niya. Ngayon, siya na ang aming education director. At natagpuan niya ang isang layuning hindi niya nahanap sa pagiging isang ordinaryong guro. Tita Amelia, madalas niyang sabihin sa akin, itinuro ninyo sa akin na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagmumula sa dugo. Nagmumula ito sa mga taong pinipiling igalang ka ng walang kondisyon. Ang aklat na isinulat ko, sa tulong ng isang magaling na manunulat, ay naging isang national bestseller. Kapag ang pag-ibig ay sumasakit, ang pagbangon ng isang ina, nakabenta na kami ng mahigit 200,000 kopya at lahat ng kinikita ay direktang napupunta sa pondo ng aming foundation. Ang mga sulat na natatanggap ko mula sa mga mambabasa ang siyang nagpapainit sa aking puso sa mga gabing malamig. Mga sulat ng pasasalamat. Mga kwento ng kanilang sariling paglaban. Ang aking kwento ay naging mitsa para sa kanilang sariling tapang. Ngunit ang tanong na laging tinatanong sa akin ng lahat, sa bawat interview, sa bawat malalim na pag-uusap, ay kung nami-miss ko ba si Marco. Ang sagot ay komplikado at masakit pa rin. Nami-miss ko ba siya? Oo, nami-miss ko ang batang inalagaan ko. Ang binatang minsan ay nagpakita ng kabutihan at dangal. Namimiss ko ang ilusyon ng pamilyang akala ko'y mayroon kami. Pero hindi ko namimiss ang huling mga taon ng manipulasyon, ng panloloko, ng sistematikong kawalan ng respeto. Sinubukan niya akong tawagan. 3 beses sa loob ng 2 taon na ito. Ang una, 6 na buwan, matapos ang interview ko sa telebisyon. Tila napanood ng kanyang mga katrabaho at sinimulan siyang tratuhin ng iba. Ang pangalawa, ay noong isinilang ang kanyang anak, ang aking apo na si Oliver. 14 na buwan na siya ngayon. Ang pangatlo ay 3 buwan na ang nakalipas. Nang iwan siya ni Isabel, dala ang bata at ang kalahati ng kanilang kakarampot na ari-arian. Sa bawat tawag, pareho ang pakay. Humihingi siya ng tulong pinansyal. Hindi ng tawad, walang pag-amin sa kanyang mga pagkakamali. Para sa kanya, ang mga problema niya ay kasalanan ng mundo, hindi resulta ng kanyang mga desisyon. Ang huling pag-uusap namin ay tumagal lang ng wala pang 5 minuto at nagtapos ito nang sabihin niya ang mga salitang tumatak sa aking puso. Nay, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paninisi. Mas mahalaga pa ba ang pride mo kaysa sa apo mo? Ang mga salitang iyon, paulit-ulit kong narinig sa aking isipan. Pride. Ito ba ay pride o dignidad? Ibinaba ko ang telepono sa kanya sa unang pagkakataon sa buong buhay ko. At sa gitna ng sakit, may kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Si Oliver, ang aking apo. Siya ang tanging paksa na nagpapaiyak pa rin sa akin hanggang ngayon. Mayroon akong apo, ngunit hindi niya ako kilala. Ang tanging larawan niya na mayroon ako ay isang larawang kinuha ni Lucy ng palihim. Gumawa ako ng isang trust fund para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo na pamamahalaan ni Attorney Santos. Makukuha niya ito pagtuntong niya ng 18 anuman ang maging relasyon namin sa panahong iyon. Ito ang tanging paraan ko para maipadama ang pagmamahal ng isang lola. Umaasa na lang ako na balang araw, kapag malaki na siya, hahanapin niya ang sarili niyang mga sagot. At marahil, makikilala niya ang kanyang lola para sa kung sino talaga ako. Ang buhay ko sa edad na 70 ay mas mayaman,
mas makabuluhan, at mas totoo kaysa noong ako'y 68. Natutunan ko na ang katapusan ng isang nakalalasong relasyon ay hindi isang kawalan. Hindi. Ito ay isang kalayaan. Natuklasan ko na ang tunay na pamilya ay pinipili, hindi lang minamana. At napatunayan ko na hindi pa huli ang lahat para magsulat ng isang bago at mas magandang kabanata sa iyong sariling kuwento. Kung tatanungin ninyo ako, kung nagsisisi ba ako sa ginawa ko noong gabing iyon, ang sagot ko ay hindi. Ang tanging pinagsisisihan ko ay kung bakit hindi ko ito ginawa ng mas maaga. Sa lahat ng nakikinig sa akin ngayon, sa lahat ng nakakaramdam na sila'y nag-iisa sa kanilang laban, ito ang aking mensahe. May karapatan kayong tratuhin ng may dignidad, may karapatan kayong gumawa ng sarili ninyong desisyon, at may karapatan kayong lumayo sa mga taong paulit-ulit na sinasaktan kayo kahit pakadugo ninyo sila. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi kasakiman. Ito ay isang pangangailangan para mabuhay. Ang aking kwento ay nagtapos na. Ngunit ang aking buhay ay nagsisimula pa lang muli. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si